Ipinagkibit balikat ni dating Senador Francis Tolentino ang pag-ban sa kanya ng China na makapasok sa kanilang bansa kabilang ang Hong Kong at Macau. Sa panayam sa programang The Big Story ng One News, sinabi ni Tolentino na nalaman niya lang ang balita online. Ang sabi raw ng Chinese Foreign Ministry, bunsod ito ng umano'y pagiging anti-China ng dating senador. Matatandaang naging aktibo ang dating senador sa pagkwestiyon sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Hindi si Tolentino ang unang opisyal na na-ban ng China. Minsan na ring hinarang sa Hong Kong noon sina dating DFA Secretary Albert Del Rosario at Ombudsman Conchita Carpio Morales. If a sanction was made just today, as I have said, it's a badge of honor which I will carry because what I did was for the interests of the Filipino people. Sa putong ito, magkakausap natin si former Senator Francis Tolentino. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Magandang tanghali, Sheryl. Magandang tanghali sa inyo mga taga-subaybay. Opo, wala pa rin po bang formal na abiso tungkol po dito sa pagban sa inyo ng China? Ay, hindi na po naman tayo nangangailangan ng formal na abiso dahil hindi naman po tayo sakop ng China. Tinawag niyo pong karangalan yung pagban sa inyo ng China. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit ito ang inyong pananaw? Opo, kasi yung para sa akin po, yung ginawa ng China ay patunay po na tama yung pinaglalaban ko. Tama yung ginawa kong batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Tama yung Archipelagic Sea Lanes Law. Tama rin yung investigasyon na ginawa ko na nang himasok sila sa napakaraming aspeto ng ating lipunan. Kabilang na po yung eleksyon. Marami po nahuli doon ng mga Chinese trolls at mga hackers. So tama po lahat yun. Kaya para sa akin po, karangalan yan. At sa akin po, kahit ako lang po yung iban ng China, wag nilang iban yung ating mga OFW sa Hong Kong. Wag nilang iharas yung ating mga OFW sa Macau at yung ating mga guro na nagtuturo sa kanila ng Ingles sa China. Tama lang po, kahit ako lang po yung iharas nila. Okay lang po yan, karangalan ko po yan. May mensahe ho ba? Ano ho ang inyong mensahe sa China na nagsasabing kayo raw ay kabilang nga sa ilang anti-China politicians na may masamang impluensya raw sa relasyon ng Pilipinas at China? Ay hindi po, ang sa akin po ako ay pro-Pilipino. Pro-Philippines po ako. Lahat po ng ginawa ko ay hindi nakatutok at nakatukoy sa isang bansa. Ang akin pong ginawa ay para po sa kapakanan ng bansang Pilipinas for national interest sa ating mga kababayan ngayon at susunod na henerasyon. Gaano po kahalaga para po sa inyo yung patuloy na pagtindig sa West Philippine Sea issues kahit tapos na ang inyong termino sa Senado? Patuloy po yan. Nagawa na po natin yung tamang batas. Si Senator Tolentino po ang gumawa niyan. Panghabang buhay na po yan. Nailagay po natin sa batas yung arbitral ruling. Nailagay po natin sa batas yung mga ilang mahalagang probisyon ng Law of the Sea. At bilang isang abogado po, bilang isang professor of law, patuloy ko pong isusulong yan. At patuloy ko pong babantayan ang mga kumikilos ngayon na sana po, huwag makalimutan, hindi yung hakbangin ko, huwag makalimutang mahalin natin ang Pilipinas. Yung badge of honor po ay badge of honor para sa lahat ng Pilipino. Yun po yung ating pinaglaban. Paano pa maaaring paigtingin po ng susunod na Senado o Kongreso ang pagprotekta po sa ating maritime zones? Hindi lang po Kongreso at Senado. Dapat po buong Pilipinas. Dapat po lahat ng mamamayan ay magkaisa. Tulungan natin ang ating mga mangingisda. Tulungan natin maprotektahan ang ating soberanya. At magkaisa po tayo. Hindi po ito isang maliit na bagay. Ang nakataya po rito ang sarili nating kasarinlan. Hindi po dapat tayo patuloy na niyuyurakan lamang ng isang malaking banyagang bansa. Sen, hingi na rin po kami ng update doon sa ibinunyag ninyo bago yung eleksyon na nag-hire ang Chinese Embassy ng troll farm para magpakalat ng disinformation. Any update on this po? Siguro ang pwede nyo tanungin ngayon ang National Bureau of Investigation. Sila po may hawak na ng kaso ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras, former Maraming Senator. salamat at magandang tanghali. Mahalin po natin ang Pilipinas. Marami pong salamat.